maging yung mga tao palang matatalino na nag-aral talaga ng history na patunayan po nila na ang salita po ng Diyos ay totoo. Kaya po ang ating pag-uusapan mga kapatid is dreams about human history. At ito po ay mga panaginip ni King Nebuchadnezzar at ni Propeta Daniel. Okay? Ito pong pinapakita ko sa inyong image na nandyan. Yan po yung panaginip ni King Nebuchadnezzar na i-interpret ni Prophet Daniel. Kaya kung kayo po ay hindi pa ganun katiwala sa Biblia, mga kapatid, maniwala na po kayo na ang salita ng Diyos ay totoo. Okay, background lang po, pag-usapan muna natin. Nung unang panahon, no, ang bansang Israel ay isang buong bansa, pero dahil po naging ang mga hari na sumunod kanila King David, King Solomon ay hindi lahat naging mabuting hari, no. Ang kingdom po ng Israel ay nahati sa dalawa, okay? So ang Israel at ang Judah, o minsan po ang tawag po sa Bible pag mababasa natin ay ang North at ang South Kingdom. Meron po marami silang naging kalaban na kingdom, at isa sa mga naging matindi at malakas nilang kalaban ay ang Babylon. Okay? So nung ang Babylon po ay nag-reign, no, lumakas ng lumakas, mga kapatid, ang kingdom po ng Israel, both kingdoms, no, ang Judah and Israel ay nasakop po nila. At ang pagsakop po sa kanila ay hindi po yung kinuha yung lupa nila. Hindi po ganun yung paraan. So ang ginawa po ng Babylon, kinuha po nila yung mga taong mapapakinabangan pa. So yung mga taong malalakas pa, yung mga taong may talento, yung mga bata pa, yung kaya pang maging sundalo o kaya may mga kakaibang talento, mga kapatid, kinuha yan ng Babylon. Okay? At mula po dito sa Babylon, mga kapatid, ay nakikilala natin yung mga famous Bible characters na nakilala at natanyag nung nandito na po sila sa loob ng Babylon. At sila po, mga kapatid, ay sina Daniel, Meshach, Shadrach at Abednego. Ayan. Tinuruan sila ng kanilang pamumuhay. Mga kapatid, even yung language nila, no, ay itinuro sa mga Hudyo. Sila Daniel, mga kapatid, at yung iba niyang kasama ay naging mga pantas, o sabihin natin ilan sila sa mga wizard or mga matatalino na pinagkakatiwalaan po ng Babylon, no, sa kaharian ng Babylon. Isang gabi, si Nabukadnezar, mga kapatid, ay nagkaroon ng panaginip. Lubhang naguluhan si Nabukadnezar dun sa panaginip niya. At hindi na ho siya napayapa at hindi na siya nakatulog dahil dahil nababahala siya dun sa kanyang napanaginip. Ngayon, itong si King Nebuchadnezzar ay kakaiba yung trip niya sa buhay. Kaya ang ginawa niya, pinatawag niya po lahat ng mga salamangkero, lahat ng mga magikero, lahat ng mga pantas sa lupain ng Babylon, pinatawag, at ang gusto niya, i-interpret nila yung panaginip ni Nabukadnezar. Pero hindi lang po basta ipapaliwanag. Hindi po niya sasabihin sa kanila yung panaginip. Sabi, hulaan niyo kung ano yung panaginip ko. Ganun katindi. So sa madaling sabi, mga kapatid, sa pamamagitan ni Propeta Daniel, ipinaalam sa kanya ng Diyos kung ano yung panaginip ni Nabukadnezar, at the same time, ipapaliwanag po niya yung panaginip ni Nabukadnezar. So babasahin po natin, mga kapatid, yung panaginip ni Nabukadnezar. Ikaw ay nakamasid, o hari, at nakakita ka ng isang malaking rebulto. Ang rebultong ito, makapangyarihan at lubhang makinang, at tumayo sa harapan mo, at ang mga anyo nito'y kakilakilabot. Ang ulo ng rebultong ito ay dalisay na ginto. Ang dibdib at ang mga bisig nito ay pilak. Ang tiyan at ang mga hita nito ay tanso. Ang mga binti nito ay bakal. Ang paa nito ay may bahaging bakal at may bahaging luwad or clay, lupa. Patuloy kang tumitingin hanggang sa may natibag na isang bato, hindi sa pamamagitan ng mga kamay, at ito'y tumama sa rebulto sa mga paa nitong bakal at luwad, at dinurog ang mga ito. Nang magkagayon, ang bakal, ang luwad, ang tanso, ang pilak at ang ginto ay nagkadurog-durog,
at naging parang dayami sa mga giikan ng tag-araw. Sa tag-araw, ang mga ito ay tinangay ng hangin ano pat hindi matagpuan ng anumang bakas ng mga iyon. Ngunit ang bato na tumama sa rebulto ay naging malaking bundok at pinuno ang buong lupa. Kaya sabi doon sa panaginip ni Nebuchadnezzar, may nakita daw po siyang napakalaking rebulto. At kakaiba po yung rebulto mga kapatid ah. So yung rebulto, iba yung ulo, no? Iba yung materyales. Yung daw ulo ay gawa sa ginto. Yung pong kanyang dibdib at braso ay yari sa pilak or silver, no? Yung kanyang tiyan hanggang dito sa hita ay yari po sa tanso o bronze. At yung kanyang binti ay yari sa bakal. At yung kanyang mga paa ay yari po sa bakal na may halong clay o lupa o luwad, no? At ito pong meron daw isang bato mula sa bundok ang natipak at tumama po doon sa paanan, no? At yung pong buong rebulto mga kapatid ay nadurog. So ngayon, i-explain na po ni Propeta Daniel kung ano yung ibig sabihin ng panaginip ni King Nebuchadnezzar. Okay, ito mga kapatid yung pong sinasabi ko sa inyo, yung explanation po ni Propeta Daniel ay many, many years ago. Pero yung ipapaliwanag po ni Propeta Daniel sa pamamagitan po ng karunungan na galing sa Diyos, ito po yung history ng humankind. Okay? At ito po ay napatunayan na, kaya ko nga po sa inyo maituturo kasi ito po ay napatunayan na at tawag dito, na fact check na ng ating mga historian. At kung kayo po ay sa inyong mga pag-aaral, marirecall po ninyo, ay oo nga, pinag-aralan namin sa history yan, mga kapatid. Patunay lang na ang Biblia, no, ang mga lingkod at propeta ng Diyos ay totoong nagsasalita tungkol sa katotohanan at ito ay galing sa Panginoon. Okay, iisa-isahin po natin. So ang paliwanag po ni Propeta Daniel, sabi sa Daniel chapter 2 verse 36 to 38, no? Verse 38, at saan man naninirahan ng mga anak ng mga tao o ang mga hayop sa parang o ang mga ibon sa himpapawid ay ibinigay niya ang mga ito sa iyong kamay at pinamuno ka sa kanilang lahat. Ikaw ang ulong ginto. Okay, maliwanag po ang interpretation ni Propeta Daniel dun sa ulo, no, sa ulo, ito po ay tumutukoy sa kingdom ng Babylon. So ang bawat bahagi pala ng rebulto ay panahon. Paglipas ng mga panahon, nagkaroon ulit ng panaginip si Propeta Daniel naman para mas lalo pong maipaliwanag yung mga naging panaginip ni King Nebuchadnezzar. Pagdating sa Daniel chapter 7, mga kapatid, nagkaroon naman ng panibagong panaginip si Daniel. Nakita niya yung leon na parang may pakpak. Okay? So ulitin ko po dun sa panaginip ni King Nebuchadnezzar, rebulto yung kanyang nakita, pero yung version ni Daniel, para mas lalo pa niyang ma-interpret yung vision na to ay leon na may pakpak ang kahalintulad ng Babylon. Okay? O punta na po tayo dun sa pangalawang kingdom. Okay. Ano po yung pangalawang bahagi? Dibdib, chest, and arms made of silver. Okay? So yung po yung pangalawa, no? Sabi po sa chapter 2 verse 39, pagkatapos mo ay babangon ng ibang kaharian na mas mababa kaysa iyo. Okay, so hindi siya masyadong kasing dakila ng Babylon. Pero kung titingnan niyo mga kapatid, yung chest, meron siyang arms. 'Di ba? Meron siyang arms na dalawa. Okay, titingnan natin mga kapatid, paano naman ito na ipinakita sa pamamagitan ng panaginip ni Daniel. Okay, ito naman po yung katumbas sa panaginip ni Daniel. Sa Daniel chapter 7, verse 5. Ang nakita daw po niya, oso. Oso na nakataas po yung isang tagiliran. Imagine niyo na lang, nakataas yung tagiliran ng oso. Meron daw siyang kagat-kagat na ribs. Karoon pa ng panibagong panaginip si Daniel na katumbas po ng kaharian na to. Mababasa naman po natin yung isa pang panaginip ni Daniel sa chapter 8 verses 1 to 4. At ang nakita niya ay tupa. Tupa na may dalawang sungay. Okay, pansinin po ninyo
sabi dun sa panaginip ni Daniel, sa pangitain niya, mahaba yung sungay, pero mas mahaba yung isa. At yung daw isa na mas mahaba, yung pa yung huling tumubo. Dito sa panaginip ni King Nebuchadnezzar, merong silver na chest, pero may dalawang kamay. Yung katumbas niya sa oso, nakataas daw yung tagiliran, no? Yung isang part. Dito naman sa tupa, mas mahaba yung isang sungay. Okay? So mga kapatid, dito na, kasi hindi po yan mababanggit kung sino yung kingdom na to. Pero sa pamamagitan po ng pagko-compare ng mga panaginip nito, natiyak nila, ito yung tinutukoy na kingdom dito sa panaginip ni King Nebuchadnezzar at ni Daniel. Okay, ang tinutukoy po dito mga kapatid ay ang Medo-Persia. Ang Media-Persia mga kapatid. Ang Persia, mga kapatid, ang Persia po ay ang Iran ngayon. Okay, for your information. Sila po ang dating Persia. Okay? Pero dalawang kingdom po yan na nagsanib. Ang Medo at ang Persia. Okay, tingnan nyo po pagtutugma-tugmain natin yung mga pangyayari. Sa Daniel chapter 5, 30 to 31, tingnan nyo po di ba? Doon sa binabasa po natin, ang hari ay si Belshazzar. Di ba? Tandaan nyo po yun? Tingnan nyo po sa chapter 5 ng verse 30. Nang gabing iyon ay napatay si Belshazzar ng hari ng mga Kaldeo. Okay? Verse 31. At tinanggap ni Dario na taga-Medya ang kaharian. Siya nooy halos 62 taong gulang. Mga kapatid, ang nakapatay sa hari ng Babylon ay taga-Medya. So ibig sabihin po, ang sunod na kaharian sa Babylon ay ang Medya. Pero bakit nakasama ang Persia? Mga kapatid, di na niyo yung panaginip. Dalawa. Kasi po ang Medya, una po sila, ito tinan niyo mga kapatid ang ribs po na kagat-kagat ng oso ay 3 kingdom na pinabagsak ng Medya at ng Persia. Okay? 3 malalaking kingdom ang ang napabagsak nila at yung po yung nire-represent nung kagat-kagat na ribs. Mga kapatid, kahit po i-google nyo to, lalabas na meron 3 kingdoms ang na-conquer ng Medya at ng Persia. Tinaray ko po yan bago ko ituro sa inyo. Ginugel ko po yan. At yung 3 kaharian po na yun ay ang Babylon, ang Lydia, at ang Egypt. At mga kapatid bakit may mas mahaba at may mas maikling sungay? Kasi po, ang istorya po ng Medya at ng Persia, unang naging kaharian ang Medya. Pero sumunod lang ang Persia pero mas naging malakas ang Persia. Kaya tignan niyo po ngayon mga kapatid kung gaano kalaki ang Iran. Kaya po sa history mga kapatid, ang pumalit sa Babylon ay ang Medo-Persia. Ayan. Ngayon, punta tayo dun sa belly, no? Dun sa tiyan hanggang dun sa hita. Belly and thigh made of bronze. Okay, sino kaya itong pangatlong kingdom na to? Sabi sa Daniel chapter 7 verse 6, ang katumbas naman nito sa panaginip ni Daniel ay leopard, no? Na may 4 na ulo at merong 4 na pakpak. O tingnan nyo mga kapatid So, kung baga, 4 na kakayanan no, na pinagsama sa isang katawan, sa isang kaharian. At merong 4 na pakpak. So malamang mabilis po ito, tong kingdom na to. So ano nga kaya ang tinutukoy po na kingdom na mapapatunayan din natin na naging kingdom sa ating kasaysayan? So mababasa natin sa Daniel chapter 8, 4 to 5. Lalaking kambing na meron siyang sungay sa gitna ng mata. Okay, may babasahin pa tayo sa verse 6 to 8. At lubhang itinaas ng lalaking kambing ang kanyang sarili, ngunit nang siya'y lumakas, ang malaking sungay ay nabali. Sa lugar nito'y lumitaw ang 4 na lantad na mga sungay paharap sa 4 na hangin ng langit. Okay mga kapatid ito na para mas lalo nating makita at sino nga po talaga tong kingdom na to. Sabi dun sa panaginip ni Daniel, bali yung kanyang sungay
Pero 'pag nung nabali yung sungay, sumibol yung 4 na sungay. Okay, sabi po sa Daniel chapter 8 verse 21, okay, punta tayo sa 8:21, papangalanan 'to ni Daniel. Ang lalaking kambing, yung tinutukoy natin kanina na may magaspang na balahibo ay ang hari ng Gresya. At ang malaking sungay na nasa pagitan ng kanyang mga mata ay ang unang hari. Pinangalanan din ni Daniel kung sino yung susunod na empire, na kingdom. Yung pong belly and thigh na bronze, yung po ay ang Greece. O pag pinag-usapan natin mga kapatid ang Greece, sino ba ang unang hari ng Greece na sikat, no? Pinasisikat daw niya yung sarili niya. Mga kapatid, walang imba kundi si Alexander the Great. Okay? Si Alexander the Great na nire-represent nung belly no, na bronze at naging leopard na may 4 na ulo at 4 na pakpak, mga kapatid. Kaya ito po yung representation sa kanya, isa po ang kingdom ng Greece na napakabilis makatalo ng mga kalaban at sa madaling panahon, mga kapatid, within 10 years, ang dami po niyang kingdom na napabagsak. Kaya po may 4 na pakpak siguro dahil pinapakita doon na siya ay mabilis. Bakit po mabilis? Mga kapatid, alam niyo ba na si Alexander the Great ay namatay at the age of 32? Paano yung sungay, mga kapatid? Kahit i-search niyo po to sa sa Google, no, kahit kay ChatGPT, nung pong namatay si Alexander the Great, nahati po yung kingdom ng Greece sa 4 niyang leaders. Yan po yung Cassander, Ptolemy, Lysimachus at ang Seleucus the first. Okay? Ngayon, punta na tayo dun sa binti na gawa sa bakal. Legs made of iron. Yung bakal, kaya po niyang dumurog ng ginto. Kaya niyang dumurog ng silver. Kaya rin din niyang dumurog ng bronze. So sa lahat ng kingdom, ito ang pinaka matindi sa lahat. Pinakamatigas po ang bakal. So sabi pa sa Daniel chapter 7 verse 7, tingnan nyo yung panaginip naman ni Daniela, pagkatapos nito'y nakita ko sa pangitain sa gabi ang ika-4 na halimaw, yon the fourth kingdom, nakakilakilabot, nakakatakot at napakalakas. Ito'y may malaking ngiping bakal, no? So talagang same sila. At ito'y nananakmal at lumuluray at niyurakan ng kanyang mga paa ang nalabi. Ito ay kaiba sa lahat ng halimaw na nauna sa kanya at siya'y may 10 sungay. O yung binte, meron siyang 2 paa na may 10 daliri. Yung nakita ni Daniel na panaginip, kakaibang halimaw na may 10 sungay. Mga kapatid, kakaiba to wala siyang katulad na hayop. Kakaiba siya. So mga kapatid, kung iisipin natin, sino kaya tong empire na to na dumurog sa maraming empires? Mga kapatid, walang iba. Even the historian, they think of one empire only. At yan po ang Roman Empire. Bakit kakaiba ang Roman Empire sa lahat? Bakit siya po ang sinasabing pinakamatigas sa lahat? At mga kapatid, nung panahon ni Jesus Christ, ito po ang empire na sumasakop sa kanila. Okay? Ang Roman Empire. Bakit sila po ang pinakamatindi? Mga kapatid, because based on history, ang empire ng Roman ang pinakamatagal na nag-reign. Umabot from 500 to 1,000 years. At alam niyo kung gaano ka-impluensya ang Roman, even yung ating religion. Diba kaya nga po merong Roman Catholic? Kasi ganun katindi yung kanilang influence. Ang pinakamatinding persecution o yung mga torturan, kung tatawagin natin, the Dark Age, ay nangyari no, sa panahon ng Romano. At naniniwala ako kung bakit pinili ng Panginoon na sa panahon ng Roma, ipanganak si Jesus Christ, our Savior. Kasi sa panahon ng Roma, dito nila ginagawa yung parusa na pagpapako sa krus. Imagine ninyo, mga kapatid, imagine ninyo,
Maraming prophet ang nagkaroon ng ng pangitain tungkol kay Jesus Christ, no? Na siya ay ipapako. At nangyari ito nung panahon ng Roma na kung saan nagpapako sa mga kriminal. Imagine niyo kung paano to pinagtugma-tugma ng Panginoon sa tamang panahon. Mga kapatid, alam niyo isa sa mga reasons para walang tao na yung magdadahilan na hindi naman totoo yung Bible eh. Wala na po sa atin na makapagdadahilan because even the wisest historian, pinatunayan nila totoo at accurate ang Biblia. Mula doon sa ulo hanggang dito sa binti, mga kapatid, ay history ng ating humankind, no? History sa mundo natin. Pero itong next na pag-uusapan natin, ito po yung hindi pa natin nakikita kung kailan mangyayari. Ito po yung future, okay? Punta tayo dun sa paa. Feet made of iron and clay. Meron pang nakita si King Nebuchadnezzar na na bahagi, no? Ano kaya tong paan na to na may 10 daliri, no? Pero ang sabi doon, yari rin siya sa bakal pero may halong clay. Sabi sa 241, kung paanong iyong nakita na ang mga paa at mga daliri ay may bahaging luwad na magpapalayok at may bahaging bakal, ito ay magiging kahariang hati. Ngunit ang pagiging matigas ng bakal ay tataglayin nito yamang iyong nakita na ang bakal ay nakahalo sa luwad. Okay, guys, matindi to ah. Hating mga kingdoms. Ibig sabihin, hindi sila solid. Hindi sila isang bansa o isang kingdom. Hati yan. Pero ito yung matindi ha. Taglay daw nila yung tigas ng bakal. Pero may halong clay. Verse 42, kung paanong ang mga daliri ng paa ay bakal, ang isang bahagi ay luwad, no? Ang kaharian ay may bahaging matibay at may bahaging marupok. Okay, sasabihin natin, okay, ang titinding bansa, kingdom pala nito. Pero meron silang kahinaan. Yung sa panaginip naman ni Daniel pagdating sa chapter 7. Ano naman yung nakita niya? Okay, ito po yung 10 sungay. Habang tinitingnan kong mabuti ang mga sungay, narito lumitaw sa gitna ng mga iyon ang isa pang munting sungay at sa harap nito ay 3 sa unang sungay ang nabunot sa mga ugat. Narito, sa sungay na ito ay may mga mata na gaya ng mga tao at isang bibig na nagsasalita ng mga kapalaluan. Sabihin, magsasalita siya ng mga kasinungalingan. Okay? So yung daw nakita ni Daniel sa panaginip niya, yung mga sungay nung halimaw dun sa Roma, merong 3 sungay na nabunot at may lumitaw na isa. Munting sungay na may mata at bibig. At yung bibig, nagsasalita po siya ng kasinungalingan. Okay mga kapatid, ito po yung gusto kong sabihin, no? Mula dun sa ulo hanggang sa binti, lahat po yun nangyari na sa history natin. Pero itong bahagi na to sa panaginip na ni Nebuchadnezzar at pangitain ni Prophet Daniel, ito po ay hindi pa nangyayari at ito yung inaantay natin. Dahil yung pong 10 sungay na to mga kapatid ay pinaniniwalaan natin na 10 nations na magkakaisa. Okay? 10 bansa na magkakaisa. Mula dun sa 10 bansa na yon, mga kapatid, ito ay, tandaan natin na hindi pa po ito nangyayari. Sa ngayon, nakikita pa lang natin, naglalaban-laban ang maraming bansa. At mula po dun sa conflict, mga kapatid, sa conflict ng Israel at Iran, no? At ng Amerika at ng Iran, mga kapatid, dyan nyo po nakikita kung sino ang mga bansa na magkakaalyado. Okay, sa ngayon, wala pa pong solid. Mula po sa kanila, lulutang ang Antichrist. No? Kaya siya yung magsasalita ng mga kasinungalingan. Mga kapatid, ito po yung futuristic event na inaantay natin at inaabangan natin. Part dun sa panaginip ni King Nebuchadnezzar ay may bato mula sa bundok, no? Sabi doon hindi gawa ng tao, hindi po tao yung nagtibag.
bigla na lang siyang napitas mula sa bundok at tumama po dun sa paa, dun sa 10 nation, no, na tinutukoy natin. At hindi lang po ba siya tumama, yung pagtama niya dun sa paa, nadurog lahat ng bahagi. Ibig sabihin, may isa pang kingdom na pinakamakapangyarihan sa lahat, na dudurog sa lahat ng kingdoms na to. Naku, ano ho kaya yun? Yung pong mountain rock na tinutukoy dito, mga kapatid, is the everlasting kingdom of God. Amen? Mga kapatid, hindi po pwedeng maghari ang mga masasamang kaharian, no? Hindi pwedeng sila ang manatili hanggang wakas. Dahil nangako ang Panginoon, merong everlasting kingdom, the most powerful kingdom, na maghahari sa lahat ng kaharian at walang iba po kundi ang kingdom ng ating Panginoon. Sabi sa Daniel chapter 2, verse 44, at sa mga araw na mga haring iyon, ang Diyos sa langit ay magtatatag ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman, o ang kapangyarihan man ito'y iiwan sa ibang bayan. Dudurugin ito at wawakasan ang lahat ng mga kahariang iyon at ito'y mananatili magpakailanman. Sabi sa Daniel 7:13 to 14, patuloy akong nakakita sa pangitain sa gabi at narito ang isang gaya ng anak ng tao. Uy, sino yon? Si Jesus yon, no? Na dumarating kasama ng mga ulap at siya'y lumapit sa matanda sa mga araw at iniarap sa kanya. Verse 14, binigyan siya ng kapangyarihan, kaluwalhatian at kaharian upang lahat ng mga bayan, bansa at mga wika ay maglingkod sa kanya. At ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggan, kapangyarihang hindi lilipas, at ang kanyang kaharian ay hindi magwawakas. Amen. Sabi sa verse 27, ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kadakilaan ng mga kaharian sa silong ng buong langit ay ibibigay sa bayan ng mga banal ng kataas-taasan. Amen. Mga kapatid, sabi dun sa pangitain ni Daniel, no? Merong parang anak ng tao sa ulap, no, na bababa. Amen. Mga kapatid, walang ibang tinutukoy si Daniel kundi ang muling pagbalik ng ating Panginoon. Amen. Mga kapatid, kung naganap yung mga pangitain at panaginip ni King Nebuchadnezzar at totoong naganap yon sa history natin, mga kapatid, yung future na mangyayari sa kanilang pangitain at panaginip, mga kapatid, tiyak na mangyayari rin to. At itong gusto kong sabihin sa iyo at sa akin, sa ating lahat, babalik talaga ang Panginoon. Mga kapatid, babalik po talaga siya. Amen? Babalikan niya tayo. Amen? Hallelujah. At sabi, mga kapatid, sa Daniel chapter 7 verse 18, no, kapatid, ito yung exciting part. Pagbalik ng Panginoon, meron siyang kasama. Amen? Meron siyang kasama. But the saints of the Most High, amen? Mga kapatid, walang ibang tinutukoy na saints kundi tayo na mga nag-aantay sa Panginoon. But the saints of the Most High shall receive the kingdom and possess the kingdom even forever and ever. Mga kapatid, meron akong generate dito na isang video, no, para ma-visualize lang natin. Mga kapatid, sabi doon sa panapangitain ni Daniel, wawakasan ni Jesus Christ ang lahat ng kaharian. Pero mga kapatid, hindi sinabi na kasama yung mga saints sa wawakasan. Kasama tayo sa tutupok sa mga kaharian na to, mga kapatid. So mga kapatid, gusto kong sabihin, hindi ka kabilang sa wawasakin ng Panginoon. Kabilang tayo sa mga ililigtas ng Panginoon bago maganap ang lahat ng ito. Hindi po to banta, hindi to warning, hindi to threat sa ating lahat. It is hope, pag-asa to sa ating lahat, mga kapatid. Hindi tayo kabilang sa mga wawasakin ng kaharian ng Diyos. Kabilang po tayo sa magmamana ng kaharian ng ating Panginoon.